topic, Godly Mothers, Blessed Generation. Nabibless ang salinlahi ng mga godly mothers. May kinalaman ang pagiging godly ng isang nanay para sa blessed generation. Tayo muna po'y manalangin. Heavenly Father, we honor you, we adore you. We come before you with a humble heart. We bow down before you, acknowledging the fact that apart from you, we can do nothing. And we ask for your cleansing, for whatever iniquities that you have seen in our hearts. Thank you, O Lord Jesus, for your indwelling and manifested presence. You are most important person in the universe who is invited to rule, reign, O Lord Jesus. Your Spirit in us give us victory. Kaya Lord, thank you for cleansing our heart. Hayaan mo na ang bawat puso't isip ng bawat isa ay nakakonect sa iyo. Sa araw na ito, ano man ang ituturo galing sa iyong salita ay ito'y pakaselyuhan mo at may apply. A godly mother for a blessed generation. Salamat po. Mag-manifest po ang iyong katangian, banal na Diyos, sa buhay, not only for the mothers, but for everyone, being your child. Salamat po, Ama, at we decree and declare, uwi ang lahat ipinagpala, maranasan ang kakaibang kagalakan at kaunawaan and the understanding wisdom from you. Take over, take the lead, Holy Spirit. And this time, we decree and declare, Luke 4:18 and 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. And let us decree the J1 culture, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I'm a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Baganap ito tuloy-tuloy sa buhay ng mga anak ng Diyos. In Jesus' name, Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. 11:30 na. Okay. Natapos na naman except the communion and the word. Okay. So again, godly mothers for a blessed generations. Proverbs 31:30. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Basahin natin sa Tagalog. Ang pagiging kaakit-akit ay makapangdaraya at ang kagandahan ay kumukupas, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Wow, sabi natin, wow. Sabi ng Biblia, ang may banal na takot daw sa Lord ay dapat purihin. May katabi ka ba nga diyang mother na karapat-dapat ngang parangalan? Say amen. Oh, meron nga, meron. Godly mother. Grabe ano, kailangan daw purihin. Mamaya, doon sa ibang translation, abay pararangalan sa harap ng maraming tao. Pero, take note, ito daw yung mga godly mother. Ito daw yung may banal na takot sa Lord. Ito daw yung kahit mag-abroad ang asawa, pag umuwi at inuwian ng kanyang asawang babae, ay faithful sa Lord. O, sino rito nag-abroad ng asawa ay faithful sa Lord? Taas ang kamay. Yan, ating kapatid. Yan, magkasama naman kayo sa abroad eh. Yung mga nag-abroad, faithful sa asawa. Yan daw ay
kailangang purihin. Oh, sabi ng Biblia. Proverbs 31:28-30, her children arise and call her blessed. Blessed daw ang mga godly mothers. Her husband also, and he praises her. A woman who fears the Lord is to be praised. Inulit, ano? When a mother walks with God, generations are blessed. Kaya, calling the attention of all mom and so soon to be mom, kailangan po tayo mamuhay ng may banal na takot sa Diyos. Pumalakpak kahit hindi nanay, lahat ng narito, maging nasa online, na nagsasabing, you have a God-fearing heart. Say hallelujah! Yes, we are. Hindi ko nalilimutan ang tapat na 2 Timothy. Dito po nanggaling, when a mother walks with God, generations are blessed. 2 Timothy 1:5. Sabi po ni Paul kay Timothy, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So, sino ang pinagmulan ng faith na meron si Timothy? Sino po? Lola Loida. At mula kay Lola Loida, sino po naman ang nagkaroon ng faith? Si Mother Eunice. Mother ni Timothy. Hanggang dumaloy mula sa lola, sa ina ni Timothy, hanggang kay Timothy na naging servant of God. Kaya, when a mother walks with God, generations are blessed. Kaya lahat ng lumalakad ng mga nanay, lumalakad ng may banal na takot sa Lord, ipagpatuloy mo yan. Tatanggap ka ng parangal, sabi ng Biblia. And you will be rewarded. Say hallelujah. Humanap ka dyan ng mga nanay, you will be rewarded pag ikaw ay may banal na takot sa Lord. Mamaya, mababasa natin yan. Sabi uli, dito, again, my topic, godly mothers, blessed generations. Today, we celebrate one of God's greatest gifts to every family, and that is a godly mother. Kapag ang ina ay godly, ito ay isa sa magandang regalo sa family for a blessed generation. Ang isang ina na lumalakad kasama ng Diyos ay nagiging pagpapala, hindi lamang sa kanyang mga anak, kundi maging sa susunod pang mga henerasyon. Say hallelujah! Sino rito ang nagsasabing, ikaw bilang babae, kung wala ka pang asawa, you will be a godly mother. At ikaw bilang nana, you will be a godly mother. Pumalakpak sa Panginoon. Yes, in Jesus' name. A mother's influence is powerful. Totoo po yan. Matindi po ang nagagawa ng nanay na impluensya sa family. Kaya we need to be godly bilang nanay. Her words shape hearts. Her prayers protect homes. Her faith inspires generations. Kaya ugaliin po natin mga nanay, bilang may banal na takot sa Lord, bilang anak ng Diyos, mga nanay nasa online, ipagpatuloy natin ang pagiging prayerful. Ipagpatuloy po natin ang pagmamahal, una sa Lord, sa ating asawa at sa ating mga anak. The first ministry is the marriage. Ano po ang first ministry? Marriage. Yan po ay hindi siyang target ng kaaway. Sapagkat ang pamilyang nawasak, pati lipunan ay affected dahil ng mga anak. Kaya, godly mothers, sabi ng Biblia, kailangan parangalan. Sabihin natin, say hallelujah!
Many heroes are remembered in history books, but many godly mothers are remembered in the hearts of their children forever. Sino pong sumasangayon sa akin? Totoo po yun. My mother passed away at the age of 80, ano nga ba? 80? 82, 88, 80? But before she passed away, siya po ay nakarating dito, mula po doon sa Central, napalipat tayo sa Orchidarium, and then lipat doon sa tapat ng Bawanay. Hanggang dito, umabot po siya hanggang dito. Kasama ko po siya. And masasabi ko pong siya a woman having a God-fearing heart. Amaya ko po i-testify. So, ito po ay nakaukit sa puso naming magkakapatid. Kami, 6 na magkakapatid. Malinaw po sa amin kung paano ang aking mother ay naging prayerful, kaya kami po ngayon ay blessed. 6 kaming magkakapatid. Aking kapatid na panganay nasa Manila at sila po buong family for the glory of God. Kahit wala po ang aming mga magulang, ang aking pong kapatid na panganay ang tumatayong pinaka-leader ng family namin. Intact pa rin kami pag Christmas, either sa Manila, sa kapatid kong panganay, o dito sa aking patatlong kapatid na lalaki rin, dito sa Bawan. Intact pa rin po kami. Yun po kasi ipinamana sa amin ng aking magulang. First of all, ng aking mother. Kahit sila'y nasa States, sa California noon, andun pa rin po ang sama-sama naming pagsasama-sama pag Christmas and different gatherings dun po sa aming ancestral house. Marami pong naipamana sa amin ang aking magulang, ang pagiging prayerful, loving, at pagiging hardworking. Masasabi ko pong aking magulang, aking nanay, dahil ngay Mother's Day, a hard-working woman. Imagine nyo po, for the glory of God, sa pagiging hard-working niya, 6 kaming magkakapatid, tigigisa kami ng minanang lupa. For the glory of God. Palakpakan natin si Lord. Lahat kami ay napamanahan ng lupa, hindi lang po basta lupa, na 100 ang square meter. Lahat po kami ay tig 200 plus square meter at magaganda ang place. Yung po aming tinitirikan for the glory of God, yung po ay regalo ng aking nanay as a hardworking mom. Sasabihin ko pong hardworking, wala po siyang alam na trabaho, pero nung magkasakit ang father ko, siya po ay nandun na po yung kanyang effort para kami po ay pagtapusin, pag-aralin. At kami po'y biyaya ng Lord. Nakapag-aral, meron lang, kagaya ko, ako'y tumigil ng 1 taon. Yung aking kapatid, ganun din. Yung isa kong kapatid na nasa Canada, hindi po siya nakatapos ng pag-aaral. Hindi po siya nakapag-college, nagnegosyo na. Pero blessed naman. Why? Pinamanahan po kami ng aming magulang ng pagkakaroon ng banal na takot sa Lord. A godly mother will be rewarded. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, a godly mother will be rewarded. And with ang generation ay magiging blessed. Kami po'y blessed. Napagtayuan ko po ng bahay, yung lupang ipinamana sa amin. Imagine nyo kami 6, pero sa pagiging hardworking, sa biyaya ng Lord, kami po'y narigaluhan. I love you, Mommy Julie. Nasa heaven na po. I love you, Papa Pet. Nasa heaven na po. Pero bago sila po'y matagal ng Christian, 1990s. Yes, bago kami ikinasal, ay Christian na po sila. 91 po kami kinasal. 1986 po ako nakakilala sa Lord. So, many heroes are remembered in history books. But many godly mothers are remembered in the hearts of their children forever.
Sino rito na hanggang ngayon nananatili sa puso mo ang magandang alaala ng iyong mother? Akin pong lola ay Christian din, I should say, I believe. Siya lang po ay sa Seventh-day Adventist. Yon, ako po'y bata pa nung siya ay uma-attend doon. Hindi pa po ako Christian. So, uma-attend ng lola ko. Diyan po sa Pandayan. So, ang akin pong pinsan na pastor, isa dal pamangkin na pastor, bayaw na naging pastor, kami po ay ilang pastor in the family. For the glory of God. For the glory of God. So, yun po'y bunga ng panalangin ng aking lola. Kaya ito po ang nagaganap. Bless ang henerasyon na ang mga lola, mga ina ay godly. Say amen. Kaya ikaw, sa iyo magmumula kung ikaw pa lang. Di ba, Rodora, nariyan po ang aking pinsan eh. Ang aking pinsang maganda, kagaya ko. Mother niya at mother ko ay magkapatid. So, ang aming lola ay lumaki sa, nabuhay sa aral ng Panginoon. May nangangaral po sa kanila. So, number 1, a mother who walks with God leads her family to blessing. Inililid ng mga nanay ang pamilyas palapit sa Panginoon kapag ang mga magulang ay godly. Yan po ay ginawa ko sa aking mga anak. Kaya naririto po yung tumutugtog, yun po ang aking panganay na anak. Kawikaan 31:30-31, ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Paalala sa mga lalaki, kung ikaw ay may asawa na, huwag ka nang maaakit sa kagandahan ng iba. Dahil ito daw ay pandaraya. Ang kaakit-akit na nakikita ng mga asawang lalaki para sa iba. Ito daw ay pandaraya, nandaraya. Ang kagandahan ay kumukupas. Kaya salamat sa Lord sa kaharap kong mga tatay, kayo'y faithful sa inyong mga asawa. Tumaas ang kamay ng mga tatay na faithful sa kanyang kabiyak. Pumalakpak sa Panginoon. Woohoo! Thank you, Lord. Sealed by the blood of Jesus. Andyan po ang aking sweetheart. Mamaya ay katuwang kong mamimigay. Kaya naman, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na sa ibang version, may maganda tayong maririnig sa verse 31. Sabi rito sa 30 again, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Verse 31, dapat siyang gantimpalaan. Sabi ng mga nanay, tama. Huwag kayong mag-alala mga tatay, sa Father's Day naman kayong bida. Oh, mga anak. Oh, ang aking anak ko, ang laki ng bigay sa aking flower. Tsaka yung mga anak ko dito sa church. Dapat siyang gantimpalaan. Laki ng balon, no? Oh, salamat sa mga nagkaloob. Meron pang mga sobre, nasa bag ko na. Mani kayo. May pagkain pa. Dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Oh? Parangalan sa karamihan? Eh kahit dito, magpasalamat tayo sa buhay ng mga nanay. Sabihin natin, thank you Lord sa buhay ng mga nanay. Salamat, O God, ang matatag na pamilya at masayang pamilya na nagmamahalang. Kung katabi mo ang asawa mo, sabihin mo naman, salamat sa iyo, my love. Kung katabi mo ang anak mo, anak, sabi mo, Mami, salamat. Kung lola'y naandiyan, Lola, salamat. Huwag kalilimutang yakapin ng nanay. Ako po'y, ang mga anak ko po'y tinuruan ko ng pagmamahal. Kaya sa kanila, hindi corny ang mag-say ng I love you. Kahit sa text, kahit sa messenger, love you, Mommy, Daddy. At hindi corny sa kanila ang yumakap. Kita niyo ang anak ko bago umalis? Kasi
Yung aking apo ay kailangan niya ng patulugin. May lakad pa kami mamaya. Yun. Tumugtog lang ng first at second. Yun, magpapatulog sa kanyang anak dahil aking manugang ay galing sa duty. Tulog. Dumating ng 8:00. Mag-law online mamaya. Kaya sabi rito, dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan. Siguro sa mga nanay, masayang marigaluhan, pero higit na regalo ay igalang. Tama mga nanay? Igalang ng anak, igalang ng asawa. Hindi itatratong parang katulong, yaya. Respeto at minsan naman ay pansinin. Hindi ko alam ang love language. Love language, hindi ko alam. Ito pa ang love language ng asawa mo, gifts? O word of affirmation? O ito ba'y act of service? O ito ba ay act of service, word of affirmation, gifts, physical touch? Alin sa na-mention ko? Act of service, physical touch, word of affirmation, and quality time? Alin kaya? Alin kaya ang nakakapagpakilig? Yung kikiligin? Ikaw ba sa gifts? Dapat alam na ng mga asawa. O quality time. Aking asawa po ay napakagaling magluto. At yun po ay sa akin ako'y bless. Magaling din pong, basta sa lahat ng gawaing bahay, dahil wala po kaming lady, tinutulungan niya ako maging sa ministry. Iisang aming account. Kaya pag hindi ako makasagot, naku, ang rep po hindi makakasagot, nagdadrive. O kaya ang rep po may kausap. Naku, pag uwi pa po ng rep, siya makakasagot. All around po ng aking asawa. At the same time, may negosyo siya. For the glory of God. Thank you, my love. I love you. Thank you. Yun. Tagaluto, tigahugas ng pinggan. Tigalinis na aso. Okay. Basta kung ano po ang aking need for the glory of God. Love you, my love. Tawag ko po sa kanya, my love. Yan. Ang tunay na sukatan ng isang dakilang ina ay hindi ang ganda. Oy, mga lalaki ha? Hindi ang yaman o katanyagan. It is her relationship with God. Dapat sinama niyo ang inyong mga asawa. Isinama niyo yung mga anak, mga nanay, pag ganitong Mother's Day. Para nakakarinig sila ng mensahe. Sila'y kakausapin, kaya bless. Sino masaya rito ang mga mother kasama mga asawa mo? Say hallelujah! Palakpak naman mga nanay kasama ang asawa. Yan. Sino naman dito ang nanay na masaya at kasama ang anak? Yan. Palakpak sa Lord. Sino ang mga anak na masaya kasama ang magulang? O pumalakpak sa Lord ang mga anak kasama ang magulang. Ayun, si gwapong Kian. Yeah. Ito ang paalala sa mga anak. Ephesians 6:2-3. Igalang mo ang iyong ama't ina. Akin pong anak ay nagbigay sa akin pero may bigay din sa kanyang bianan. Maganda po yon kasi yung po'y magulang na rin niya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Mga anak, gusto nyong pagpapala, ito ang kasunod pag kayo gumalang. Magiging mabuti ang iyong kalagayan, magbubuhay ka ng matagal. Sinong gusto mabuti ang kalagayan? Mabuhay ng matagal. Igalang ang mga magulang. Sabi mo sa iyong katabi, igalang ang iyong magulang.
Mahalin. Ngayon ay ang pwede mong magulang, wala ka na magulang, ay mga nag-aalaga sa iyo sa AG. Ako ang ating mamilin, dito po sa Bawani, ako, kayo, I am praying for you all. For the glory of God. Ang ating tatay is sa Father's Day ng ating Daddy Apostle. Ang kapag ang isang ina ay lumalakad kasama ng Diyos, may kapayapaan sa tahanan. Sino rito ang sumasangayon? Pag kayo sumasangayon, aamin kayo. Kapag ang isang ina ay lumalakad kasama ng Diyos, may kapayapaan sa tahanan. May direksyon na maganda ang pamilya. May pananampalatayang naiipasa sa mga anak. Paalala mga magulang, nanay, ipasa ang pananampalataya. Yan ang hindi maaagaw, hindi nabubulok kung ito'y aalagaan. At itong pananampalatayang ito ang maghahatid sa iyong anak at sa iyong henerasyon. Ang pananampalatayang totoo maghahatid sa ating lahat sa piling ng Ama sa Langit. Kaya ngayon pa lamang, maging totoo, maging genuine ang ating faith. Walang papasok sa langit na hindi genuine ang faith. Walang papasok sa langit na hindi genuine ang relationship kay Lord. Walang papasok sa langit kung hindi genuine ang love. Kaya tanungin mo yung katabi, genuine ba ang pagmamahal mo sa Diyos at sa iyong magulang? At sa iyong asawa, it must be genuine. Genuine po ba ang relasyon natin sa Panginoon? It must be. Hindi fake. Ang Diyos natin totoo. Ang gusto niya ay genuine love. Ang relasyon natin sa Lord, kumusta? It must be genuine. Our faith must grow. Sapagkat ang manatiling tapat, Mark 9:23, if I'm not mistaken, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, mananatili kang tapat sa Diyos hanggang wakas. At kung katabi mo ang asawa mo, mananatili kang tapat sa akin. At ikaw ay maliligtas sa aking sampal sa iyo. Ay, joke lang. Manatiling tapat, ha? Sa isa't isa. Amen? So, kapag lumalakad ng may banal na takot sa Diyos, ang mga magulang, especially ang mother, magkakaroon ng kapayapaan sa tahanan. May direksyon na maganda ang family at may pananampalatayang naiipasa sa mga anak. Ang sasagot po sa tanong ko'y lalaki. Sino po ang mas mahabang manalangin? Lalaki o babae? Lalaki ang sasagot. Laksan po natin. Laksan po natin. Babae. Totoo po ba? Ay mga lalaki ang ating pinasagot. Mas mahabang manalangin ng mga babae. Sasagot ulit, mga tatay. Sino ang matyaga? Tatay o nanay? Aba, talagang bidang-bida ngayon. Ha? Sino matyaga? Ulitin ko, sino mas matyaga? Tatay o nanay? Ala, nawala na ang sagot. Sino mas matyaga? Tatay o nanay? Ay, sabi ko, lalaki ang sasagot. Ulitin natin, tatay ang sasagot. Sino mas matyaga? Tatay o nanay? Parehas. Parehas daw. Lahat po ba'y kayang gawin ng lalaki? Lahat po ba'y kayang gawin ng lalaki? Kaya nyo bang mag-breastfeeding? Nanay lang ang magbe-breastfeeding sa mga anak. Tama. Ay sino, dahil nanay ang nagbe-breastfeed,
Sinong napupuyat kapag ang anak ay months pa lang, binebreastfeed mo? Sinong napupuyat? Nanay. Sinong matyaga? Oh, pareho rin siguro, nanay. Ang mga tatay pwedeng harok na. Ang sarap ng tulog. Ang nanay magbe-breastfeed. Basta wet ang pampers, magpapalit. Kaya mga anak, mahalin ng mga nanay at tatay. Mga anak, ay tulog na tulog dapat ang mga nanay, pero iyak ng iyak, wet. Amazing nga ang Lord sa buhay dito ni May na aking, si May at si Makmak. Kambal ang anak. Palakpakan natin si Lord. Ang lulusog. Makmak, nandiyan ka, May. May banal na takot ang mga yan sa Lord. Binisita ang kanyang magandang sweetheart. Namimiss niya ang kanyang kambal na anak. Imagine mo yun. Lalo mabigat yun. Ay sabay na umiiyak. Iisang ina. Ay sabay parehong gustong dumede paano yun? Ay kambal. Diba? May nakakahanga-hanga ang Lord sa buhay mo, May. Sa papuri sa Lord. So a godly mother becomes the spiritual foundation of the home. Kaya pala dapat parangalan ang mga nanay. Ang sinasabi nila pagka nanganganak ang isang hukay ay ang isang pa ay nasa hukay. Why? Meron po tayo ditong member sa church na ngayon po ay nagbukas ng gawain na sa abroad. Mag-asawa sila, senior pastor doon. Pero bago nagpunta sa JA1 Auckland, ito pong si Marisa Mendoza. Yan po'y nanganak sa kanyang bunsong anak. Pero nung mga anak, hindi na nakaalis sa BAT-MC for 65 days. Hanggang nabutasan ng lalamunan. Anong dahilan? Nanganak. Pero biyaya ng Lord. Naging matagumpay at ngayon po, nasaraduhan na yung butas at ngayon sila po ang may hawak ni Pastor Mel mag-asawa, J1 Auckland. Palakpakan natin si Lord. Walang imposible sa Lord. Pero mahalin ng mga anak ang magulang. Hanggang kaya mo pa na ipadama. Hanggang kaya pang maramdaman ng mga nanay. Ang aking pambiyanan, 97 na. Hindi na po, sino ga ikaw? Nako. Pero, sila po'y naipasyal namin. Nung kami pumunta ng Bagyo, kasama kong biyanan ko. Pag po magkakaroon po ng graduation ng aking mga anak, bit-bit ko ang aking biyanan at ang aking mother habang malakas pa. Mamamasyal kami, birthday ng aking mga anak, may celebration kaming somewhere, out of the barrio. Yun, out of the barrio, di pupunta sa town. Kasama ko ang aking biyanan at ang aking po mother ay nasa US that time. Pero nung dumating, nakakasama ko. Why? At sa isip ko po, habang malakas, iba pa siya dadali namin sa SM. Basta kami po lalabas, bit-bit namin. Minsan ayaw na nila kasi nahihirapan sa escalator. Buti na lang may elevator. So, happy ako. Tumira po ako sa aking biyanan. Sapagkat, kapag minamahal mo ang mahal ng asawa mo, lalong mapapalapit sa iyo ang asawa mo. Gets pa? Yan po'y malinaw sa akin. Kaya, minahal ko po ang aking mga biyanan at ako po'y mahal na mahal ng aking biyanan. Tumira po kami doon nung wala pa kaming bahay. For the glory of God. Number 2, ano po yung number 1? A mother who walks with God leads her family to blessing. Number 2, a godly mother teaches by example. Deuteronomy 6:6-7, impress them on your children. Alin ang i-impress? Salita ng Diyos. Hindi lang nakikinig ang mga anak, tumitingin sila kung paano mo ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Mag-iingat tayo sa ipakikita natin sa ating mga anak. Children copy what they see.
Kapag nakita na lang si nanay ay nananalangin, nagtitiwala sa Diyos, nagpapatawad, at nananatiling matapag sa pagsubok, natututuring silang gawin ito. Hindi mananatiling bata ang ating mga anak. Kagaya ko, ang panganay namin, yun, yung natugtog sa organ. May apo na ako sa kanya. Aking isang anak naroroon, may asawa na rin, nasa Canada, sa Regina. At mayroon kaming bunso. Nagpapakita kami higit ngayon. Kaya nanay, tatay, huwag nating gagamitin yung salitang, lalo sa mga edad na more than 60s na, tayo ng panahon natin, pwedeng nagagamit natin yung salitang, ay kami noon, naku, talagang hindi kami nasagot sa magulang. Kami noon, at dapat kayo, ngayon, ganito. Iba ngayon ang henerasyon. They need love. Iba na po ngayon, iba na pong strategy sa mga kabataan ngayon. Tama ba mga kabataan? Ang kailangan nila ay love. Ang kailangan nila ay appreciation. Ang kailangan nila, they need to feel that they are accepted. Ang kailangan nila, nanay at tatay na makikinig. Huwag niyong sasabihin, kaarte mo naman. Don't say that. Samantalang ng panahon namin, di kami gayaan, huwag mo na, don't compare. Masasaktan sila. Hindi nga iba nga noon Kaya mag-renew na rin tayo ng mind. Hello, mga nanay at tatay. Kausap pag-aka. Malaking hamon po ngayon. Kaya pakitaan mo na lang ang iyong mga anak na magandang halimbawa. More than words, example is the loudest teacher. Be prayerful. Kahit di ka magsalita, kahit di mo na ikwento, makita lang sa'yo. Please. Ako po ay bumabawi sa aking mga anak. Why? Paano ka naman po ako'y naglingkod sa Panginoon? Ako'y po'y may negosyong pagkakarami. May negosyo ako sa Mindoro, sa Kaido, may negosyo ako rito. May networking ako, may direct selling, may bigas pa ako, may boutique. Nagbi-ministry. Nagkulang ako sa mga anak ko. Hindi ko sila natutukan. Bumabawi ako ngayon. Salamat Lord, nakakabawi ako. Palakpakan natin si Lord. Kailangan po ng mga anak ang ating time and make it quality time. Mahalaga po. Make it quality. Mga tatay na nag-a-abroad. Ako po ngayon nakakabawi because the first ministry is marriage and the second ministry, a family. Third, ang others, and last is our ministry. Marriage po'y napakahalaga. Kaya more than words, example is the loudest teacher. Be a good example. And every act of faith leaves a mark. Kaya ako po, yung pong ginawang patotoo ng Lord sa akin, alam po yan ng aking mga anak. Kaya sila rin po, yung faith nila, bawat anak ko po'y ginawa ng Lord ng testimony through my life. At ito po ang pamanang hindi na nila malilimutan. Lahat po sila. Yung aking panganay, siya po ay, sinabihan na ng doktor nung aking pong ipa-check up na kailangan siyang operahan sa appendicitis. Pero pinaglaban po namin through prayer. Praise be to God. Hindi ko na po medyo ayoko pong hindi maituro sa inyo na ituro ko lahat kanina. Hindi po siya naoperahan for the glory of God. Ngayon po siya may anak na, may asawa, hindi na po siya naoperahan sa appendicitis. Palakpakan natin si Lord. I fight a good fight of faith. Kahit sinabi ng doktor, kailangan. Gumawa ng himala si Lord. Hindi ko po agad pinaoperahan. Iniuwi ko siya.
niuwi namin mag-asawa. Naglaro na, nakatulog, napagod, hindi na po naoperahan. Yung aking padalawa na ngayon ay nasa Canada, si Pastora Hana, nasa womb ko pa, ginawa na ng miracle ni Lord. Why? Critical ang kondisyon ko. Malalaki ang bukol sa ovary. 7.9 centimeter on my right ovary, 5.5 on my left. At marami pa. Hindi pwedeng uminom ng gamot, hindi pwedeng operahin. Why? Nasa womb ko ang Pastora Hana. 2 months old. Pregnant po ako noon. 2 months. Praise be to God. Kahit ako'y may OB-GYN na hipag, wala siyang pwedeng gawin. May baby ako. Hindi pwedeng gamutin. Thank you, Lord. Ang Apostle Bishop Arte ginamit ng Panginoon, ipinag-pray ako. 1996. Gumawa ng himala ang Lord. Once lang ako nagpa-pray at kami ng mag-asawa, every night ay nagpa-pray. Praise be to God. Monthly lumiliit after the prayer. Monthly lumiliit. After the prayer, may himala ng ginawa ang Lord. And then monthly ino-ultrasound. And monthly lumiliit. On the 4th ultrasound, wala nang nakita. Wala nang makita ang nag-ultrasound. Nung buksan through cesarean, nagulat ang hipag ko na aking OB-GYN, wala nang makitang bukol kahit isa. Pinagaling ni Dr. Jesus. Ganon din sa aking bunso. Nag-50-50 pero buhay ngayon for the glory of God. Yan ang iniiwang pananampalataya sa mga anak. You are fighting a good fight of faith dahil alam mong kayang gumawa ng himala ng Lord sa bawat buhay ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng ating mga manugang, sa ating buhay personally. Ang Diyos ay Diyos na mapaghimala. Have a godly heart. Magpatuloy tayo sa pananalig sa Kanya. Every act of faith leaves a mark. Makto tayo ng may pananampalataya. Proverbs 31:30, ang lingap ay magdaraya, kagandahay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay pupurihin. Ang pinakamahalagang katangian ng isang ina ay hindi panlabas na ganda, kundi ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Children may forget many things, but they never forget the example of a praying mother. Sino rito ang may praying mother? Kayo po ba'y naniniwala sa sinasabi kong hindi nyo na malilimutan ang example ng inyong mga magulang na nananalangin? Yes. My mom, she is a woman of prayer. She is a woman of faith. Nilabanan niya ang tukso, nilabanan niya ang pagsubok. Siya'y nagtagumpay. Merong gustong humalay sa kanya. Merong gustong nag-a-attempt na siya ay, nung father ko po ay nawala ng trabaho, nung father ko'y nagkasakit, mother ko'y walang alam na trabaho. 6 kami magkakapatid, kaliliitan. Naging hardworking po ang mother ko. Minsan, meron siyang binebentahan nung kanyang paninda. Ang sabi nung lalaki, pumunta ka sa bahay, nandun ang asawa ko, hindi bedridden siya, bibili ng paninda mo. Nagpuntang nanay ko. Pero gusto siyang gawa ng masama. Pero you know what? Iniligtas siya ng Panginoon. Why? Nung siya'y gustong pagtangkaan, na-discern niya na, sabi niya, hindi ako makahinga. Ako ikuha mo ng tubig. At nung ang lalaki kumuha ng tubig, nagmadaling tumakbo ang nanay ko. Umalis. For the glory of God. Pinagpala ng Diyos ang nanay ko. Why? Meron siyang banal na takot sa Diyos. Kahit 10 taon ang gap ng nanay ko sa father ko, mas matanda ang father ko, hindi siya po'y naging faithful wife. At pinagpala siya ng Lord, 6 kaming magkakapatid. Dahil blines ng Lord ang aking mother, bawat isa kami ay tumanggap ng tigigisang manang lupa. For the glory of God. Ang Diyos yan sa buhay ng nanay ko. Kaya hinahamon ko ang lahat ng nanay.
magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. At naririto sa Biblia ang iba pa na halimbawa. Your faith becomes their example. Kagaya sa amin. Number 3, ikaw marahil hindi pa nanay, ikaw ay kabataan pa, ito'y pakinggan mo ang aral na ito at mga testimony. Number 3, a faith-filled praying mother can change a generation. Totoo po yun. A mother's prayer can shape the destiny of her children. Sino ang example po natin dyan? Si Hannah. Si Hannah ng Biblia na ina ni Propeta Samuel. Mula kay Hannah na hindi siya magkaanak, he is a mother who never gave up praying. 1 Samuel 1, 10-11, si Hannah ay dumaan sa matinding sakit at kahihiyan. Ngunit hindi siya lumayo sa Diyos. Lalo siyang nanalangin, and God answered her prayers and gave her Samuel, who became a great prophet. Wow, sabi natin, wow. Hindi siya huminto sa pananalangin na siya magkaanak. At yun pala ay magbubunga ng isang propeta. Samuel, sabihin mo sa iyong, kung iyan ay asawa mo na nanay, hindi natin alam, baka mag-presidente ang ating anak ng bansa. No one knows. Diba? Iyan? Hannah suffered for so many years because she could not have a child. Yet she continued praying and trusting God. A mother's love keeps praying even though, a mother's love keeps praying even through pain. Ang totoong mapagmahal na ina, keep on praying, keep on believing. Never get tired of praying. A mother's love never gives up. Mga ina, huwag kayong magsawang ipanalangin ng inyong mga anak. Tayo yon. Ipanalangin ninyo, even when children seem far from God. Continue praying because God hears a mother's cry. Sino naniniwala ron? Hindi nyo isinama, mga kabataan, hindi nyo sinama inyong ina sabihin nyo manood sa online. O kayo namang nanay, hindi nyo isinama ang inyong mga anak o asawa, manood sa J1 by 1 page. Sa YouTube also, mag-subscribe na rin kayo para umabot na sa 1,000 ng subscriber. Bakit po? May mga commercial, wala pang 1,000 na nagsusubscribe. Subscribe po kayo sa J1 sa YouTube po. Kasi may mga commercial na pumapasok. Saka daw po yata kikita kapag 1,000 ang subscriber. Am I right? Yun daw po. Subscribe po kayo. Sabi mo sa iyong katabi, subscribe tayo sa YouTube ng J1. Kikita ang J1 at mga bayarin natin dyan sa ating building mabayaran. Sino magsusubscribe? Pumalakpak kay Lord. Magina sa online. Marami pong nanonood sa iba't ibang bansa. Subscribe po. Thank you sa mga subscriber. Number 4. A mother who walks with God sacrifices with love. John 15:13, greater love has no one than this. Ang mapagmahal na ina ay isa sa pinakamalapit na larawan ng pagmamahal ni Kristo. Totoo po ba yun? Totoo po yun. Lalo po ang godly mothers. Lumalakad po kami in the highway of having a Christ-like character. Ano po sinabi ko? Tayo, lahat, we are in the highway of having a Christ-like character habang hindi dumadating si Lord. Why? Heaven is our place. Hindi tayo tagalupa. We are a heavenly citizen. Taas at pumalakpak ang kamay ng mga heavenly citizen. Hindi tayo tagalupa. Tayo tagalangit. And you need to believe. Kaya tayo naririto pa, may binabago't inaayos pa at inihahanda tayo ni Lord for a better place. Hindi pa nakita ng ating mata.
Hindi sumagi sa ating isip, dinahawakan ng ating kamay ang inihanda ng Lord. So a mother sacrifices her sleep, her comfort, her dreams. Pati nga yung katawan, gustong maging sexy. Hindi talaga mapigilan ng pagtaba at paglaki. Bawat anak lumalaki. Isang anak lalaki na naman. Binigyan ako ng wisdom ng Lord. Alam ko, ang mga cesarean hindi pwedeng hilutin. Tama po ba? Ako yung cesarean, tuwing mga anak. Hindi pwedeng maalis ang baby pads. Ang ginawa ko po, plano naming mag-asawa for the glory of God. Malaki ang gap, 6 na taon, 4 na taon para tunaw ang mga pads. Cesarean ni. Okay, kita niyo ako, konti lang ang pads. Meron pa rin. For the glory of God. Ang cesarean po So yan po ang sakripisyo ng mga nanay. Siyempre, kailangan kumain dahil may magbe-breastfeed. Kaya kayong mga asawa, kahit malaki ng inyong asawang, ang inyong wife, abay, hindi nasusukat sa ganda, hindi nasusukat sa laki, nakasusukat yan sa pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Amen? Sino rito ngayon ang mga asawang lalaki na higit niyang mamahalin ngayon ng kanyang asawa? O, sorry na lang sa hindi kasama ang asawa. Sabihin mo, makinig din sa preaching. Many mothers silently carry burdens for the sake of their family. Totoo yan. Nababasa niyo ba? Minsan ayaw nang ipaalam sa asawa ang bigat na nararanasan. Yung pala nabibigatan na sa kapartner. Pero iniiyak sa Lord. Pero huwag kayong mag-alala mga nanay. Mga nanay, kaya please mga anak, huwag nyo naman sasaktan ng damdamin ng inyong ina, ng inyong magulang, please. Mga anak, hindi nyo dinala yung mga anak, paano yan? Huwag, mali natin sila. Ilang puyat ang ginawa nyo mga anak, hindi nyo naman alam yon habang kayo'y infant pa. Hanggang ilang years old ba yan na namumuyat ang mga bata? Hanggang ilang years? Hanggang ilang years old? Ako'y nakalimot na. Ilang years? Hanggang ilang years? May kausap ka ako din Ilan pa? Nakalimot na kaming matatanda. Yung mga talobata, ilang years na namumuyat? Ay, hindi yata nakakaranas ng puyating kaya? May yaya? 3 years ba? Hindi, 2 years lang? 1 year lang. Okay, yon. Dear mothers, kasama ko dyan, God sees every sacrifice you make. Alam ni Lord ang sakripisyo. Mahirap para sa nanay na ang asawa'y nasa abroad. Siya ang tumatayong tatay. Kapag may problema ang anak, gayon din naman ng tatay na nasa abroad. Hirap din. Kaya maganda, may godly, yan. May banal na takot sa Lord. Even when nobody notices, God notices ang ating mga pag-iyak, pagluha. Hindi yan nalilingid sa Lord. Number 5, a godly mother trusts God in every season. Isaiah 40:31. Those who hope in the Lord will never renew their strength. Hindi madaling maging ina. There are seasons of pain. There are seasons of fear. There are seasons of financial struggle. Seasons of sickness, disappointment, and heartbreak.
Lalong masakit sa magulang. Yung napalaki mong anak ay naging suwail. Wala ritong ganyan. Amen? Kaya bata pa lang hubugin na. But a mother who walks with God continues trusting Him. May iba't iba tayong pinagdaraanan. Salamat sa Lord, nakasama natin at nagpapatuloy tayong nananalig sa Kanya. Minsan, the greatest sermon, children, here is the faith of their mother during hard times. Alam niyo ba yun? Sa time na tayo may pinagdadaanan, nakikita ng mga anak ang patuloy nating pananalangin at pagtitiwala. Hindi nyo alam, ito ang greatest sermon sa mga anak. Nagtatanim ito ng matinding pananampalataya sa kanila. Na nakikita kang matatag. Nananatili kang nagmamahal kahit ikaw ay nasasaktan. Yan po'y mas matinding sermon, higit pa sa sermon ng pastor. Kapag tayong mga nanay, ay makikitang nananatiling matatag, nananampalataya. Minsan umiiyak ka pero ayaw mong sabihin ang dahilan dahil ayaw mong makasakit. Makikitang matindi ang iyong faith. Ito po'y isa sa greatest sermon na magandang makita ng mga anak sa atin. Number 6, the blessing of a godly mother reaches generations. Saan po ito nangyari? Mula kay Lola Loida, lola ni Timothy. Timothy na inalagaan ni Paul. Ang mother niya ay si Eunice. Paul mentioned the faith of Lois, the grandmother of Timothy. Eunice, the mother of Timothy, minention ni Paul, Apostle Paul. Then Timothy, minention ni Apostle Paul. Faith traveled through generations. Kaya ito, ang aking mga anak, handog sa Panginoon kahit malayo ang Batangas, Maalikabok, magkukonsume ka ng gasoline, mag-expense ka ng mas malaki, I choose to bring my children in a Christian school. Kahit expensive, kahit tiring, kahit sa mga anak ko, ilang sakay kapag hindi namin ihatid. Kailangan magsakripisyo pati mga bata, gigising na maaga. Nung time noon ay traffic, Maalikabok. Ang CLI, papasok, papaloob, mainit. Sakripisyo po ang 3 kong anak. Why? Inilalapit ko sila sa Panginoon. Ganon din ang gagawin nila sa kanilang magiging mga anak. Yan ay ginawa ni Lola, ni Timothy. Ang pananampalataya ng isang makadiyos na ina ay hindi natatapos sa kanya lamang. It becomes a legacy at ang example po natin dito ay si Lola Loida na lola ni Timothy at si Eunice na ina ni Timothy na ikinukwento ni Pablo. It becomes a legacy. Maybe mothers do not realize it, but every prayer, every Bible story, every reminder to trust God is planting seeds to their future. Hindi po mawawalan ng kabuluhan. Ang ipapakita at gagawin natin, ang ipananalangin ating ginagawa. Hindi yan mawawalan ng kabuluhan, I tell you. May halimbawa na sa Biblia.
Alam na alam nating lahat kung paano tayo papasok sa langit. It is by grace through faith. Only by grace through faith. Kaya alagaan natin ang pananampalataya natin at ng ating pamilya. Bilang mag-asawa, ang magulang sa anak, alagaan natin. Pumalakpak nagsasabing yes. Number 7, a godly mother teaches God's word. Kaya nga sabi ni Paul, hindi ko malilimutan na tapat mong pananampalataya na naunang tinaglan ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Sabi ni Paul kay Timothy. Kaya bless ang mga lola yung ma-attend. Nandito ba ang lola mo? Umattend. Kung hindi umattend ang iyong lola, hindi umattend ang iyong ina, hindi umattend ang iyong asawa, manood sa YouTube at mag-subscribe na rin. Sabi ni Paul kay Timothy, natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Si Paul, anak niya sa pananampalataya si Timothy. Pinatungan niya ng kamay at nagkatumanggap si Timothy ng kaloob. Timothy became a strong servant of God because his mother taught him the scriptures. Ang tahanan ng unang paaralan ng pananampalataya. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ang tahanan, ang unang paaralan ng pananampalataya. Kaya mga kabataan, bring your mom and dad here. Mahalagang faith. Eunice, a mother who never gave up teaching God's word. Eunice, Timothy's mother. At mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan, sabi ni Timothy sabi ni Pablo kay Timothy. Saan nagmula ang aral o pananampalataya na meron si Timothy? Saan po nagmula? Kay Lola Loida, na nadala sa kanyang inang si Eunice. Eunice consistently taught Timothy about God from childhood. A mother's love leads her children towards God. Sabihin natin, wow. The world teaches many things, but mothers must teach children about God. Lalo ngayon sa multimedia, ang daming itinuturo. Kaya kumilos tayong mga magulang. Hayaan natin tayo ang nagla-life group sa kanila, bukod sa mga life group sa labas. Kagaya ng ginagawa ko po. Teach your children to pray, to read the Bible, to honor God, to attend church, to walk in righteousness. Mahirap na pong turuan ng mga anak, kagaya ng kawayan, hindi mo na po yan maiibaluktot. Hindi mo na po naiituwid. Mahirap na. Kaya habang bata pa, kaya po ako'y bumabawi sa mga anak ko. Nagkulang ako. Sobra akong busy noon. Sa ministry, sa negosyo. Hindi po naging balanse. Nakakabawi at pinababawi ako ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mong bumawi sa iyong magulang, sa iyong anak. May panahon pa. At bumawi rin naman sa iyong asawa. Bumawi kayo sa isa't isa. Number 8, matatapos na po ako later. The sacrifice of a godly mother leaves a legacy. Hindi natin marahil alam noon kung sino ang mother ni Moses. At narito po, pinakikilala ko sa iyo. Hindi siya masyadong kilala, si Jochebed, the mother of Moses. Jochebed risked her life to save baby Moses. By faith, she placed him in a basket and trusted God his future.
Ang tunay na pag-ibig ng isang ina ay may kasamang sakripisyo. Anong ginawa ng mother ni Moses? Nung panahon po noon, ang mga batang lalaki ay ipinapapatay ni Pharaoh. King Pharaoh, ayaw niyang dumami ang mga Israelita. Kaya nag-utos si Haring Pharaoh na patayin ang mga batang lalaki. Kasama pala si Moses. And itong magulang na si Jochebed, itong inang ito'y malakas ang loob, inilagay ang anak sa basket. Pinaanod sa ilog, binantayan, pati nung kapatid. At nung nangailangan ng mag-aalaga, magpapa-breastfeed, nag-volunteer ang ina ni Moses. Ako ang mag-aalaga sa inyong inaampon, prinsesa. Inaampon si Moses. Nakita dun sa ilog. Matalino ang ina ni Moses. Nag-volunteer siya. Walang alam ang prinsesa na ang mag-aalaga kay Moses at magbe-breastfeed ay sariling ina. Nalaman ni Moses na siya'y totoong Hebrew. Kalahi ng mga Israelita. Kaya nga si Moses pumatay ng Egyptian. Alam niya kasi, aral siya sa kanyang ina. Mahalaga ang turo ng ina. The word, the holy word. Ginawa yan ng mother ni Moses. At you know what? Sa ginawa ng mother ni Moses, nagkaroon ng Moses na nagligtas sa mga Israelita sa pagkaalipin sa Egypt. Palakpakan natin si Lord. Ang tunay na pag-ibig ay isang ina. Ng isang ina ay may kasamang sakripisyo. Noon pa man ay alam na ni Lord na gagamitin niya si Moses. Pero dumaan, nag-take ng risk ang ina ni Moses. Sino rito may mga anak, hindi mo alam, pero alam ni Lord ang makakabuti para sa ating mga anak. Don't give up. Don't lose hope. The best is still yet to come. Mga kabataan, your past will never dictate your future. Past ni Moses, pumatay siya. Pero siya ang ginamit ng Lord para ilabas ang mga aliping Israelita sa Egypt. Siya ang ginamit ng Lord para sa paghawi ng dagat na pula. Ikaw, mga kabataan, hindi pa huli ang lahat. Maging seryoso tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Huwag kalilimutan na mahalin ang magulang na ginamit ng Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 9, a godly mother's faith blesses future generations. Psalms 112, 1-2. Mapalad ang taong natatakot sa Panginoon. Ang kanyang lahi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Gusto ko yun. Sino ang sumasangayong gusto mo rin yan? Ang kanyang lahi magiging makapangyarihan sa lupa. Say amen! Sino raw ang magiging lahi makapangyarihan sa lupa? Ang may banal na takot sa Panginoon. Taas ang kamay, maging kabataan, may banal na takot sa Lord. Magpatuloy ang ating God-fearing heart. Remember the word in Proverbs 22:4, riches, glory, and honor ibinibigay sa mga taong mapagpakumbaba at may banal na takot sa Diyos. By humility and fear of the Lord are riches, glory, and honor. Say amen. Ang pananampalataya ng isang ina ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa susunod na saling lahi. Kaya, mga nanay, tayo yon, patuloy tayong magdala sa ating pamilya palapit sa Panginoon. Alam ni Lord ang ating naranasan. Si Jochebed, God gave her Moses, who led Israel out of Egypt. Hannah, God gave her Samuel, who became a great prophet.
and judge of Israel. Si Eunice and si Luis, their sincere faith helped shape Timothy into a faithful servant of God. Sabihin natin, wow. May halimbawa tayo sa Biblia upang tayo patuloy na magkaroon ng banal na takot, upang tayo patuloy na magtiwala sa Lord. Mga nanay, tatay, mga kabataan. Proverbs 22:6, train up a child in the way they should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya ako po, sakripisyo kami, kahit malayo ang eskwelahan ng Christian school, maalikabok sa daraanan, hindi pa espaltado ang daraanan, magastos, pero doon namin pinalaki ang aming anak. And ngayon, nagbe-benefit po kami. Godly mothers' faith, prayers, and obedience can have lasting effects on her children's future, even when she cannot yet see the outcome. Sa ating po mga pinag-aralan, kita na po natin, hindi nawawalang kabuluhan, ating pagtitiis, ang ating pagtsatsaga, ating pagmamahal, ating sakripisyo, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Tayo'y aani sa ating mga anak. Kakaunti pala rin yung aani. Magiging nanay din kayo eh. And this is the reward of a righteous mother. Proverbs 31:28. Her children arise and call her blessed. Amen! Ang gantimpala ng isang matuwid na ina ay hindi lang material things. Her greatest reward is seeing her children walk with God. Seeing her family united. Ikausap pa ako. Seeing lives change because of her example. Gusto ba natin yon? Hindi man palaging napapansin ng taong ginagawa ng mga ina, pero hindi nakakalimot ang Diyos. Sino naniniwala ron? Umanap ka ng nanay na sasabihin, hindi nalilimutan ni Lord ang iyong sakripisyo. Ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-aaruga, ang iyong katyagaan, di yan nalilimutan ni Lord. You will be rewarded, mga nanay. Ang luha, ang mga huluha sa iyong pananalangin, hindi yan nalilimutan ng Lord for your family. And God will gonna reward you. Bakit? This will be your reward. Seeing your children walk with God, ito'y reward. Seeing your family united, it is a reward from the Lord. Seeing lives change because of your example, this is a reward. Every prayer, every sacrifice, every act of love, God sees them all. Kita ni Lord. Can I hear amen? In conclusion, the different mothers in the Bible had different struggles. Kagaya mo. Marahil. May struggle ka. Hannah prayed through pain. She keep on praying, pero nagkaroon ng Samuel. Jochebed trusted God in danger. Very risk po yung ginawa ni Jochebed na ilagay ang mga bata, ang kanyang baby Moses sa basket. Anong iniutos ng ari? Patayin. Anong ginawa ng mother ni Moses? Inilagay sa basket. Naligtas si Moses. Eunice taught her child faithfully. But they all had one thing in common. Ano ang one thing in common? They trusted God. Nasaan dito ang mga nanay at mga kabataang magtitiwala at mga tatay magtitiwala kay Lord? One thing in common sa ating pinag-aralan. They trusted God. Sino ngayon na nagsasabing you will continue to trust God? Tayo po'y tumayo. Today, we honor all mothers. All mothers. Biological mothers, yung iyong nanay na nagsilang sa'yo. Single mothers. Grandmothers, spiritual mothers, and women who nurture others with love. Meron dito mga naging mother, siya pala ay nag-ampon ng 5 dahil namatay. Meron po akong kilala.
namatay ang kapatid, hindi na siya nag-asawa, siya na nag-alaga sa anak ng kanyang mga kapatid. So, yun po ang tinatawag na woman who nurture others with love. Saludo kami sa iyo. Sa inyong katatagan, mga nanay, kasama na ako roon. Saludo sa inyong pananampalataya. To all mothers, your work is not in vain. Ang inyong ginagawang sakripisyo ay hindi mawawala ng kabuluhan. Nanay, your work is not in vain. Your prayers matter to God. Your righteousness impacts generation. Your sacrifices matter and your faith matters. You may not always see immediate results, but your godly work is shaping generations. Kahit dito sa church, mga nanay, I challenge you, ipakita natin ang magandang halimbawa. And to the children, honor your mother. Appreciate them. Or appreciate her. Pray for her. Love her while you still can. Because one day you will realize that many of your greatest blessing came through her prayers. Kaya ngayon, lapitan mong nanay mo kung nandyan. Asawang lalaki, siyapusin mo, akapin mo at pasalamatan mo ang iyong asawa. Lapitan mo ang iyong magulang. Humingi ka ng tawad kung kailangan. Appreciate mo, parangalan mo, i-praise mo, appreciate mo. Kung wala naman dyan, yumuko ka at pumikit, baka nasa heaven na, or baka nasa bahay, ipag-pray mo. Close your eyes. Ask forgiveness. Magpasalamat ka ngayon sa Lord. Lord, salamat. Dahil tunay na ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Salamat. At sasabihin namin sa iyo, Lord, ikaw ang iibigin namin ng higit. Yes, mamahalin namin ang aming mga nanay, ang aming mga magulang, pero ito ang nararapat. Walang higit kaming mamahalin. Walang higit kaming sasambahin. Ikaw lang aming Diyos. Sama-sama natin sabihin sa Panginoon na pinagmumula ng pag-ibig. Walang higit. Higit kaming mamahalin. Wala nang ibang sasambahin. Yes, Lord, ang nagmahal sa amin, ang utos mo, aming susundin. Mahalin namin ang aming mga magulang. Mahalin namin, Panginoon. Hallelujah. At pasalamatan ng higit. Kayo, banal na Diyos.
himala. Diyos na dapat parangalan, papurihan. Diyos na dapat itanghal. Diyos na unang nagmahal sa amin, makasalanan pa kami, minahal mo na kami. Salamat. Kayo nagpo-produce ng love sa aming mga puso. The love, joy, peace, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. It is the fruit of you, Holy Spirit, in our lives. Kagaya ng aming inawit, loobin mong ito ay patuloy na makita mo na ikaw talagang unang mamahalin. Vertical before horizontal. When we love you as our God on the top, at the center of our lives, dadaloy sa amin ang higit pang pag-ibig. Pag-ibig para sa aming mga life partner bilang today sa Mother's Day. Padaluyin mong ibayo pang pagmamahal sa mga asawang lalaki para sa asawang babae. Padaluyin yung ibayo pang pagmamahal, pag-ibig sa mga anak, sa mga apo, sa mga manugang, upang magawang mahalin ang lola, lolo, magawang mahalin ang tatay, nanay. In the name of Jesus, magawang mahalin maging ang inaalagaan o nag-aalaga sa life group. Maging ang mga namumuno sa church na tumatayong nanay at tatay. Abba, Father, you are the most loving God. Oh Lord Jesus, you showed your unconditional, sacrificial, redemptive love for us. You died on the cross, but on the third day you rose from the dead and alive forevermore. At sabihin natin ito, mga kapatid, lagay natin ating kamay sa tapat ng ating puso, sama-sama tayong magpasalamat. Sabihin natin, Diyos sa masalangit, salamat po, kayong pinagmumulan ng pag-ibig, kayong pinagmumulan ng siyam na bunga ng banal mong Espiritu. Lumalapit po ako sa iyo, nagsisisi sa aking mga pagkukulang, sa aking magulang, sa aking asawa, sa aking lola, anumang mapagkukulang ko sa iba, sa aking kaapa. Forgive me. Forgive. Cleanse us. And this time, uulit-ulitin ko, sabihin natin yan sa Lord, uulit-ulitin ko, ikaw lang, Panginoong Jesus, ang tunay kong Panginoon, tunay kong Hari, tunay kong tagapagligtas na aking pinaghahari sa aking puso. Create in me a genuine faith, genuine love, genuine relationship. Una sa'yo, higit kitang mahalin, Ama. Higit ko kayong mahalin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Higit ko kayong mahalin upang magawa ko horizontally, first sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking magulang, na ipakita sa iba tunay na pagmamahal, genuinely, in Jesus' name. Salamat, Lord. You are my Lord, Jesus Christ, my Savior. Salamat. Tulungan niyo po ako mabuhay na may banal na takot sa iyo. Mabuhay na tunay na napagpapakumbaba dahil may i-reward kayo sa akin. Riches, glory, and honor sa may banal na takot sa iyo at may pagpapakumbaba. Ako po'y magpapartik ng communion. Kaya salamat, Lord. Lahat ng taong nagkasala sa akin ay pinapatawad ko ngayon. Hindi ako papasok sa langit nang ako'y may galit. Kaya, my Lord, malinis ang aking konsensya. Totohanan kong pinapatawad ang mga nagkasala sa akin. Puspusin mo ko ng pag-ibig sa aking magulang. Ngayon ay Mother's Day. Puspusin mo ko ng pag-ibig sa mga may asawa, sa aking
ina, sige sabihin mo kay Lord, fill me with your love. Fill me with your love. And Lord, mamaya ipagpipray ko ang mga nanay as they go onwards. Lord, kayo pa rin ang tatawagan namin. Makapangyarihan Diyos na kasama namin anytime, all the time, in all seasons of our lives. Continue to bless everyone. At ang narinig ngayon, banal na Diyos, naka-enlighten sa bawat isa, nakapagpataas ng faith to live a life with integrity, to have a God-fearing heart. Hayaan mong pagpalain niyang mga nanay.